Good morning mga mare! For today's video mga mare, gagawa tayo ng chicken cordon bleu balls. At kung nagkikrave ka nga sa chicken cordon bleu ay ganito na lang yung gawin mo at wala pang kahirap-hirap. Gagamit ako dito ng 3/4 kilo na chicken breast. Ayan mga mare, pinaikot ko nga lang ito dito sa ating grinder. Tapos ayan, lalagay naman natin ito dito sa isang bowl. Para sa akin, mas madali nga yung ganitong proseso. Kaya naman, naisipan ko rin itong gawin dahil nauuso nga rin ito. Kaya naman mga mare, paghalo-haloy lang natin dito sa isang bowl. Hiniwa-hiwa natin na ham, isang balot yan. Tapos itong cheese. Naglagay lang din ako dito mga mare ng isang piraso ng itlog, half teaspoon ng garlic powder, half teaspoon ng paprika, half teaspoon ng asin, at half teaspoon naman ng pamintang powder. Naglagay din ako nitong half teaspoon naman ng granules mga mare. Ito naman ay optional lamang kung gusto nyo lang. Ayan mga mare, mekos-mekosin nga lang natin ito or halo-haloy na natin ng mabuti. Maglalagay din tayo dito na 1/4 cup naman itong cornstarch. Hinalo-halo ko nga lang itong mga mare hanggang sa mag-combine lahat ng mga ingredients nating inilagay. At pasensya na nga kayo mga mare kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng mini vlogs. Inaasikaso lang kasi ako mga mare at medyo nabibisi nga lang ang mama nyo. Nakulangan pa ako dito sa asin at paprika kaya naman naglagay pa ako. Maglalagay din ako dito ng sesame oil, ito optional lang, yung mga isang kutsara. At para sa coating nito mga mare, gagamit tayo dito ng harina at itong breadcrumbs. Kung mapapansin nyo, medyo pino yung breadcrumbs ko kasi pinadaan ko pa yan sa food processor. Nang sa ganun, gusto ko kasi maging pino ito. Gagamitin ako dito ng 2 piraso ng itlog. Hindi na ako naglagay ng mga pampalasa mga mare para sa ating pang-coat dito dahil malasang-malasa na itong ating cordon bleu balls. Ayan, kumuha lang ako ng 1 scoop at paikot-ikutin na natin ito tulad ng pagpapaikot-ikot sa atin. Cherries! Pagkatapos natin ilagay dito sa flour mga mare, next naman dito naman sa itlog lang sa ganun kumapit dito yung breadcrumbs. At dito naman yung pang-last na pang-coat nito itong breadcrumbs. Mas maganda kasi para sa akin mga mare kapag pino itong breadcrumbs, kaya naman pinagrinder ko pa ito. Optional lang naman yung pag-grinder ng breadcrumbs mga mare, pwede rin naman wag na. Nakagawa pala ako dito ng 24 pieces tapos ayan, i-rest lang natin ito or ilalagay natin ito sa ref ng mga 1 hour to 30 minutes kung nagmamadali tayo. At makalipas ang 1 hour mga mare dito sa ref, ayan, pwede na nga natin itong iprito kasi medyo matigas ito at nag-set na. Nagpainit na ako ng kawali dito mga mare at naglagay na ako ng mantika, used oil yung aking ginamit. Isang beses ko pa lang naman nagamit. Sa papiprito mga mare, medium heat nga lang ito ng sagarong hindi agad ito masunog kasi mabilis masunog yung breadcrumbs. Ayan, habang piniprito, maghahanda naman tayo ng masarap na sausawan. May yung nga lang ito mga mare at ketchup. Simple nga lang yung ating sausawan dito mga mare pero talaga naman napakasarap na nito. Pwede rin tayo gumawa dito ng white sauce mga mare kung may budget pa tayo pero para sa akin okay na nga ito. At kapag golden brown na nga yung ating mga cordon bleu balls ay hanguin na nga natin ito at pwede na nga natin itong iserve. Ayan mga mare, napakabango talaga nito at napakasarap, itsura pa nga lang talaga naman nakakatakam na. Regular na cheese nga lang ginamit ko dito mga mare pero kahit ganun ay napakasarap na nga. At kung may budget nga tayo mga mare, pwede tayo gumamit dito ng mozzarella cheese o kaya ng quick melt cheese. Pwede nga rin natin itong ihain mga mare kung meron tayong mga special na okasyon. At kahit wala namang okasyon tulad ng pambaon ng ating mga anak sa school ay pwede. Talaga naman magugusto na ito ng ating mga bagets. At kung natakam ba nga sa video na ito mga mare ay sana nga rin ito para magluto ka na. Napakadali nga lang nitong gawin mga mare. Sundin mo lang yung recipe na to, talaga naman magagawa mo ng maayos. And yun lang muna for today's video mga mare. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!